Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang. Okay, hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist Church and Born Again Church. Wednesday ngayon, August 23 at 8:53 ng gabi mga kapatid. At ang tatalakayin nila ngayong gabi na ito ay patungkol dito sa OSAS or Once Saved Always Saved. So patutunayan ko, which is yung affirmative, na ang OSAS ay unbiblical, na hindi naaayon sa Biblia. So ang ating affirmative dito yung Seventh-day Adventist, negative naman si Born Again. Ayan. So bago natin simulan ang ating debate, syempre yung ating rules muna. Rule number 1 natin mga kapatid, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question, kailangan sumagot muna doon sa pagpipilian. At rule number 3, kung hindi sasagutin ang tanong, magkakaroon kayo ng 10 seconds sa pagpapaliwanag. Rule number 4, sagutin ang tanong na naayon sa tanong. Rule number 5, sa first stand, doon lang kayo pwede magtanong. Pero sa second stand, rebuttal stage, pwede na itanong ang lahat. Yan. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Rule number 7, isang objection lang, hindi sunod-sunod. Rule number 8, hindi pinapahintulutan ang mga attacking personal, mga yung physical na sinasabi at yung pagmumura syempre. Rule number 9, no challenge question. Yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, hindi pinahihintulutan yan. At rule number 10, ito lang ang iral na patakaran bilang pagsasayos ng debate na ito. So meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes sa pagtatanong, same din sa rebuttal. At meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna ang negative, mahuli ang affirmative. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa nabanggit? Sumasang-ayon po. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes. Okay, so bago natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpakilala at kung ano yung inaasahan nila sa gabi na ito. So umpisahan natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. So isa pong magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid sa Panginoon. Muli po, ito po ang ipong lingkod sa Panginoon. Walang iba si Brother Liberasa, isa pong member ng Seventh-day Adventist at isa rin member ng ABM. So ngayong gabi ay isang kanghang bagay ang nais ko pong sabihin sa inyo, na tayong lahat ay minamahal ng Panginoon, anuman ang ating kalagayan. So magandang gabi din kay Pastor Wimpitan. For the first time na kami po ay maghaharap. Ganun din ang ating moderator at ang ating po mga kasama sa ABM, Brother Rocky, at ang iba pa na sumusubaybay sa mga oras na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Okay, at syempre yung ating negative din. Pakilala ka, Pastor. Oo, nagkamali ako sa thumbnail ko. So, ako si Pastor Wimpitan, founder niya sa Amazing Grace Gospel. So, salamat sa Diyos, naka-recover na ako sa cancer stage 3, So, pagaling na ako. So, salamat sa
platform ito. Salamat kay Brother Rasha, salamat sa kanibati ko. So, prayer ko na muli kay God the Holy Spirit, lahat tayo dalhin sa katotohanan para lahat tayo 100% makapasok sa langit. Yun lang, thank you. Amen. Okay, so simulan na natin ang ating debate mga kapatid, at ulit ang ating topic sa gabing ito ay patutunayan ko na ang OSAS o Once Save Always Save ay unbiblical at na hindi naaayon sa Biblia. 10 minutes para sa iyo, Bro Levi. Your time start now, bro. So muli po, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Magandang gabi din kay Pastor Wimpy. Isang kagalakan na muli ay isa ka bahagi na makausap ka ngayong gabi. Ngayong gabi mga kaibigan ay nais ko pong dalhin sa inyo ang isang paksa na patutunayan ko po na ang OSAS o Once Save Always Save ay unbiblical. Sa isang bagay na nais ko pong i-point out, una, kami bilang mga Seventh-day Adventist na naniniwala kami na ang kaligtasan ito ay sa pamagitan ng pananampalataya through faith by Jesus Christ. Sa gabi ito hindi pag-uusapan natin, hindi po natin iuugnay kung ano ang magagawa ng Diyos sa buhay ng tao. Ang ating pong babaybayin lamang yung tayo bilang isang taong nakatanggap ng biyaya ng Panginoong Diyos ay may posibilidad na ang kaligtasan o ang grace of God, ito po ay mawala sa atin bunga ng ating pong pagpapabaya sa larangan po ng pananampalataya. Nais ko pong tunghayan ng ilang kangangang bagay na ito po'y naugnay sa kasulatan ng Panginoon, gaya po ng sinasabi po dito sa isang talata sa Ezekiel. Umpisan ko po sa Ezekiel 18. Ganito po ang matutunghayan po natin mga kaibigan. Sa Ezekiel 18 ay ganito po ang sinasabi. Okay. Sabi dito, ngunit pagka ang matuwid ay humihiwalay sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan at gumawa ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya? Walang alalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang mga pagsalangsang na kanyang isinalangsang at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala, sa mga iyo'y mamamatay siya. Tingnan po tunghayan po natin mga kapatid. Ang tala ng banal na kasulatan, matuwid na po ito. Subalit sabi, pagka humiwalay sa kanyang katuwiran, sabi dito ng Biblia, walang pagsalang, mamamatay siya. Matuwid na po yan mga kapatid. Kaya nga po yung sinasabing once save always save, na minsan lang nating sumampalataya habang buhay na tayong ligtas, hindi po yan totoo mga kapatid. Sa katunayan, sa pagbabasa ko po ng Biblia, wala pa akong nabasa ni isang talata may nanatalang once save always save. Kundi bagkus, bakit tayo pinababalaan ng Bibliang ito? Sapagkat darating ang panahon, sangayon po doon sa unang Timoteo 4, kahit mananampalataya, darating ang pagtalikod. Sila po ay tatalikod sa pananampalataya. Kaya ang payo sa atin ng banal na kasulatan na tayo po ay magpatuloy. Magpatuloy po tayo hanggang wakas. Ito po ay natala sa banal na kasulatan muli sa Mateo 24 talatang 13, na ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. So ang manatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. So tayo, kung tayo bilang mananampalataya at hindi po tayo nagpatuloy sa ating pananampalataya, ay hindi daw po tayo maliligtas. Bakit? Ang ating pong pananampalataya, may posibilidad dito mga kaibigan at mga kapatid, na ito po'y mawala sa atin bunga ng ating pagpapabaya. Sa nais ko pang tunghayan pang ilang bagay na ito po'y sinabi ng Panginoon sa isang talata dito sa Juan 14:15,
Sabi ng Panginoong Diyos, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililisin niya upang lalong magbunga. 4. Kaya't manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin. Dito, itutuloy ko po hanggang 6. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, at ang nananatili sa akin, ako'y sa kanya, at siya'y magbubunga ng marami, sapagat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. 6. Kung ang sino man na hindi manatili sa akin ay siya'y matatagong katulad ng sanga at matutuyo at titipunin ang mga inihagis sa apoy at mga susunog. Tingnan nyo po mga kapatid. Pag tayo hindi po nanatili sa ating Panginoon, sabi gaya ng sanga, aalisin po tayo mga kapatid. At ano sabi dun sa 6? Titipuning ihagis sa apoy at mga susunog. Kaya nga po, tama po yung sinabi ni Mateo, ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Hindi po na, porque natanggap natin ang pananampalataya ng ayon po sa usas na yan, na once na ikaw ay sumampalatay, tinanggap mo ay everlasting ka ng ligtas. Ay, hindi po totoo yan mga kapatid. Hindi po, wala po yan sa Biblia. Ito po ay lumitaw lamang sa aral po ni John Calvin, 16th century. Wala po yan sa Biblia. Ano pa mga kapatid? Ang sabi po dito po sa, nais ko pong tunghayan itong talata ulit mga kapatid. Dito pa siya pang talata. Sabi po dito sa Hebrew, chapter 6, verse 4. Patuloy, sabi dito, sapagkat tungkol sa mga minsan na liwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at ang nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng panahong darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Iyamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilagay na muli na hayag na kahiyan. Ito, malinaw mga kapatid. Kung ating pang itutuloy pa, sabi dito, sa hindi nagbunga, sa 8, datapat kung ang namumunga ng mga tinik at dawag ay itinakwil at malapit sa sumpa at ang kaniyang hinanatnan ay ang sunugin. Tingnan niyo po mga kapatid, upang sunugin. Pag hindi po tayo talaga totally manatili. Kaya nga po, tama po na ang magtiis hanggang sa wakas ay isang maliligtas. Bakit? Darating talahahangga talaga sa ang tao sa pagtalikod kahit sa mananampalataya. Kaya ito po pinagpauna ng Panginoong Diyos. Sabi po doon sa Apokalipsis 2, talatang 4 ang 5. Ito po ay salita ni Juan doon po sa 7 churches. Sabi po dito sa 4 and 5. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Sa 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa at kung hindi, paririyan ako sa iyo at aalisin ko. Sabi dito, at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Kaya sabi ng Diyos, aalisin yung kandilero na yung putong na ipagkakalob sa atin. Ano pa? Malinaw na ito binigyan po ng diin. Nung sabi po dito sa 11, tutuloy po natin sa 10. Huwag mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tisin. Narito, malapit ng ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapigatian 10 araw. Magtapat ka hanggang kamatayan, bibigyan kita ng putong ng buhay. Tingnan niyo po. Sabi, magtapat ka hanggang kamatayan, bibigyan kita ng putong ng buhay. Sabihin natin, sumampalatay, paano kung hindi ka nagpatuloy? Dati mong mga gawa ay ginagawa mo pa rin. Ligtas pa rin kaya? Ay hindi po totoo yun mga kapatid. Malinaw na malinaw po ang tala po ng Biblia na kahit ka pa anak, ay possible na ikaw ay takwil. Kaya nga sabi ni Solomon, panghawakan mong mahigpit ang tugo, huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Eh kung sasalulahin natin, pagkatapos sabihin na ligtas tayo, wala po talaga yan sa Biblia. Kahit ito po ay upang bigyan lang ang kanilang
maling doktrina at pananaw hingil sa kaligtasan na sinasabi, once saved, always saved, ay kung umalis ka pa rin at hindi ka magpatuloy, ligtas ka pa rin ba? Hindi po mga kapatid. Sang-ayon po sa tala ng Biblia. Kaya kasabi dito, ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. O, ilang minuto na lang po ako. So, segundo na. Okay. Thank you. I-wave ko na po. Second. Mga kapatid. Okay, so dyan natatapos ang unang presentasyon ng ating affirmative, Brother Levy ng Seventh-day Adventist. At dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Pastor Wimpy. Pastor Wimpy ng Born Again, your time start now, bro. Okay bro, sabi mo sa Ezekiel 18, nawawala kaligtasan. Saan dyan per letra ang nagkasalang Israel napunta sa impyerno per letra? So, kapatid, pastor, malinaw po ang isang matwid na po pag humiwalay po siya sa ay mamamatay. So siguro naman wala naman pong sinabi mamamatay lang siya sa physical. Siyempre once ang isang tao na siya po ay humiwalay sa Panginoon ang kanyang katwiran, mamamatay siya, mabubuhay pa kaya siya? Sabi mamamatay siya. Next question. Ulitin yung tanong. Ang tao na mamatay physical, spiritual. Saan sa Ezekiel chapter 18, namatay sila spiritual, napunta literally sa impyerno ang nagkasalang Israel. Saan nakalagay yung talata? Literal, per letra. Bagamat ito ay sabihin na natin, walang nakalagay na impyerno, pero malinaw yung words carry by his meaning. Makikita po natin mga kapatid, napakalinaw, ulitin ko po ulit yung talata. Sabi, mabubuhay baga siya, mamamatay siya sa kanyang, kung humiwalay siya sa kanyang katwiran. Hindi talaga sinabi. Next question. Mateo 24:13. Sabi mo ikaw magtitiis para maligtas ka. So tanong ko sa iyo, kaya mo ba iligtas sarili mo, yes or no? No. Ito po ay tala ni Mateo na sinasabi doon, ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Manatiling tapat. Kung hindi mo kaya iligtas sarili mo, paano ka magtitiis? Next question, kung hindi mo kaya iligtas sarili mo, paano ka magtitiis para maligtas ka? Okay. Kaya nga, dahil sa biyaya ng Panginoong Diyos, kaya nga po, ingatan ng ating panampalataya. Dapat ingatan po natin hanggang sa wakas. Sabi po doon sa Apokalipsis, hanggang sa wakas ay siya maliligtas. Hanggang sa wakas ng ating. Kaya naniniwala kami na ang isang mananampalataya kung siya ay gumawa alinsunod sa kalooban ng Panginoon at magtiis o magnatiling tapat hanggang sa wakas, maliligtas. Tanong, ang biyaya, may bayad, libre o pinagtitiisan mo? Yes or no? Ay, libre po mga kapatid ang biyaya. Pero hindi porket sinabi na libre, sabihin natin, binigyan tayo ng regalo. Paano kung hindi natin, itapon lang natin ng regalo, may pakinabang pa kaya siya? Siyempre wala. Bagamat ito'y bigay sa atin ng Panginoon, ang problema ay nasa atin, hindi po sa Panginoong Diyos. Next question. Ulitin yung tanong, ang biyaya ba ay pinagtitiisan mo o hindi? Yes or no? Ang biyaya, ito po ay kaloob ng Diyos sa sangkatauhan. Sa bunga ng kanyang pag-ibig sa atin. Next question. Objection natin. Negative, ano yan? Categorical, yes or no eh. Okay, so merong yes or no dito, bro Levy. Meron kang counter objection dun, bro, or ready ka nang sumagot sa yes or no? Yung sabi na ang grace daw ay pinaghihirapan, sabi ko, no. Ito po'y bigay. Proceed, bro. Sagot, bro. Kaloob. Ito po ang no. Ito'y kaloob ng Diyos, bunga ng kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Upang ang isang tao ay makalasap ng kaligtasan, binigyan niya ng grace. Next question. So kung grace ay binigay sa'yo, hindi mo pinaghirapan, paano kung magtitiis? Ba't kung kailangan mo magtiis pa kung binigyan ka ng biyaya? Siyempre, kaakibat ng ating pagbigay ng Panginoon, kaakibat nito ay ang pagtalima, bunga ng ating pagkaligtas. Siyempre, tayo po ay tawag nito, susunod sa mga panuntunan ng Panginoon. Kasi kung itutuloy natin doon sa Jis
nasabi yung ating mga buting gawa, ito hinanda ng Diyos upang siya nating lakaran. Shit. Pagkatapos, Next question. Pag ikaw magtitiis sa kaligtasan mo, nagbabayad ka ba ng kasalanan? Yes or no? No. Ito po ang pagtitis, ito po ay bahagi ng ating pong pagtalima at pagkaligtas na kung saan sa in the future, ipagkakalob ng Diyos yung potong ng buhay. Hindi tayo nagtitis bunga na pagbabayad natin ng kasalanan. Hindi po. Sapagkat si Kristo ang nagbayad ng ating kasalanan sa ngayon sa Roma 6:23. Next question. Kung ikaw magtitiis, sabi mo hindi ka nagbabayad ng kasalanan. Eh kung nagkasala ka, nagbabayad ka ng kasalanan sa pagtitiis mo? Yes or no? No. Sabi ko nga, walang mabawasan ng pagtitis pagbabayad ng kasalanan. Ang sabi, ang magtiis, ang convert sa ibang sali ng Biblia, maging tapat hanggang sa wakas. Maging tapat ka. Ito po'y may sinusundan ka. Na kung saan ito'y mga panuntunan at kaloob ng Panginoong Diyos sa iyo. Yung mga kalooban ng Panginoong Diyos. Next question. Sigurado mo ba pag magtitiis ka, hindi ka nagkakasala? Yes or no? Yes, tama. Nagkakasala tayo, pero sa kabila ng tayo nagkakasala, mayroon pong biyaya ang Panginoong Diyos. Ang ayon po sa unang Juan 1:9, sa kabila ng ating mayroon tayong tawag nito, ang Diyos ay matuwid at pagkakaluban kong tapat at banal na tayo patatawaran sa ating kasalanan. Next question. Next question. Sabi mo ikaw ang nagbabayad, tapos sabi mo si Jesus nagbabayad. Sino ba talaga nagbabayad? Pag ikaw nagtitiis, si Jesus o ikaw? No. Ng kasalanan? Objection, moderator. Anong objection, bro? So, ano po yun? Policy po. Wala pa akong Stroman policy po yun. Wala pa akong sinabi na ako po ang babayad ng kasalanan. Si Kristo po, ang sabi ko po, si Kristo po ang nagbayad ng ating kasalanan. Okay. Policy po ang ano niya. Okay, bro. Oo, naintindihan ko na. Pastor Wimpy, meron kang counter objection or... Sinabi na nga niya kanina eh. Nagbabayad siya ng kasalanan eh. Kapag nagtitis, nagkakasalanan siya, nagbabayad. No. Okay. Hindi pa tapos ha. Objection. No, kaya po natin. Wala pa. Wait lang, bro. Levi ha. Bro Levi, wait lang, bro ha. Si Pastor Wimpy mo na gusto kong maintindihan yung pagka-counter niya dito na sinasabihan mo siya na ang tanong niya ay strawman ba? Merong hindi mo nga sinabi yun. Pastor Wimpy, ano yung counter objection mo nga? Sinabi na nga niya, nagbabayad siya ng kasalanan kasi nagkakasala siya, di ba tapos? Yan na naman, moderator. Sige lang. Continue lang. Kaya nga sabi ko nga, inabi mo na, nagbabayad ka ng kasalanan eh. Kasi pag tuwing titis ka, nagkakasala ka, sabi mo, yes. So kung yes, ibig sabihin, nagkakasala ka, binabayaran mo kasalanan mo, wala ka sa biyaya. So yun ang tanong ko sa'yo. Sino ba talaga nagbayad ng kasalanan mo? Kung si Jesus, siya nagbayad, kung ikaw, magtitiis ka, nagkakasala, ikaw nagbabayad. So paano yung contradiction yan? Explain mo nga sa akin, paano yan? Sino nagbabayad? Okay. Ikaw o si Jesus pag tuwing nagkakasala ka? Okay, so ganito yung ating decision dyan, no? Yung last na tanong, Pastor Wimpy, patungkol yun sa meron kang sinabi na sabi nga ni Levi ay hindi niya sinabi ba? So, actually, babalik ko to kay Levi. Pwede niyang sagutin ng 10 seconds agad, magpapaliwanag agad yan, or yung 20 seconds doon sa last na tanong ni Pastor Wimpy yun ha. Kasi tinitingnan ko naman as a valid question yun. So, nasa manonood na lang yan. Bro Levi, anong gagawin mo, bro? Paki-refresh po yung tanong ulit. Ganun na lang. Sige. Pastor, lang po. Paki-ulit nga at paki-refresh ng tanong, Pastor, para Okay, ulitin ko. Kanina inamin mo, sabi mo, pag tuwing nagkakasala ka, nagtitis ka, ikaw nagbabayad, sabi mo, yes. Tapos sinabi mo, biyaya. Kaya tanong ko nga sa'yo eh, pag nagtitis ka, nagkakasala ka, ibig sabihin, ikaw nagbabayad ng kasalanan mo. Nawawala kaligtasan mo. So, ang tanong ngayon, kung nawawala ang kaligtasan, bakit nagtitiis ka pa? Ba't ka pa ba niniwala kay Jesus? Na di nawawala, wala ka sa biyaya, sa batas ka. So, ang tanong, tuwing nagtitiis ka, nagkakasala ka, sino nagbabayad ng kasalanan mo? Ikaw o si Jesus? Okay. Proceed, bro. Ikaw ba daw si Jesus? Okay. Una, sasagutin ko po regarding doon. Una, wala pa akong sinabi na
ako ang nagbabayad ng kasalanan na ano na lang niya po yun, singit na lang po yan para i-drive ang gusto niyang palabasin. Ang nagbayad po talaga ng kasalanan natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sangayon po sa Roma 6. May mga kasalanan tayo. Next question na. Okay, next question. Kung nabayaran ni Jesus sa kasalanan mo, meron ba bang kasalanan na gagawin ka na hindi pa nabayaran ni Jesus? Meron ba ba? Yes or no? Yes. Kasi sa ngayon, nagkakasala pa rin tayo eh. Kaya nga tayo, sa pagkakasala natin, mayroon tayong namamagitan. Walang ng iba kundi ng ating Panginoong Hesus. Time. Nagkakasala pa rin Time tayo na bro, time na bro. ngayon. Okay. So, dyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. Dako naman tayo sa kanyang 10 minutes na first presentation bilang negatibo. Pastor Wimpy Tan ng Born Again. Your time start now, bro. Oo nga. Okay. Okay, hindi nga sagot eh. Nahirapan siya eh. So ito yung papatunayan ko, Old and New Testament na osas. Isaiah 51:6, no? Ang sabi ng Panginoon, ang kaligtasan ko ay forever. Ang forever ay eternal life. So kung forever siya, ibig sabihin, paano mawala kaligtasan? Sa Ezekiel chapter 18, ang sinasabi niya, dalawang nagkakasala. Ang matuwid at hindi. Ang matuwid ang Israel. Pag ang konteksto ng matuwid sa Old Testament, ibig sabihin, ligtas na. Bayad na ang kasalanan mo. Kaya walang ni isang Old Testament believer na punta sa impyerno. Ang tatlong pinaka leader ng father of faith sa Bible, si Isaac, Jacob, Matthew 18:11, Isaac, Jacob, yan, tatlo sila, saka si Abraham. Pinaka malalaking kasalanan, ba't hindi nawawala ang kaligtasan? Moses, ilang beses nagkasala? Ba't hindi nawala kaligtasan? Mismo ang Diyos pa ang naglibing sa kanya, yung katawan niya, nagtago. Si Aaron, tsaka si Miriam, meron ba sinabi na walang kaligtasan na sa impyerno? Puro assuming lang ang mga talata mo, Brad. Hindi mo mapatunayan. Maghahanap ko ng talata sa Bible na osas, very weak yan, Brad. Strawman yan. Alam mo ba na sa Bible, Brad? Alam mo, wala kang argumento mapapatunayan na anti-osas. Ako papatunayan siya lahat. Biblically, may scripture na ang osas ay 100% biblical. Isipin mo si Adam and Eve, ang daming kasalanan. Pati nag-fail sila sa mga pagpapalaki sa mga anak nila. Meron ba sinabi na para sa impyerno? Wala. Si Jacob, niloko niya si Esau. Ilang taon yun? Nagkaaway sila, napunta pa sa impyerno? Wala. Si Samson nag-suicide. Tumulong pa ang Diyos sa kanya para mag-suicide. Pero hindi gusto ng Diyos na mag-suicide. Ang point dito, si Samson kasi, nung panahon na yon, mayroong covenant na dapat patayin niya mga Philistines. Since imposible na magre-repent si Samson, papatay na eh. So, bago magre-repent si Samson, siyempre, nag-suicide siya, batalik na siya. Alam mo, very weak ang mga argument mo, very weak. Si Peter, ilang beses dinunay si Jesus, 3 beses. Ba't hindi na wala kaligtasan? Yung mga disciples siya, si Mark, hinuli, tumakbo, hubot-hubad. Mga disciples, iniwan, dinunay. Ito pa, osas. Ito osas, John 8:35. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. Ang forever, eternity. Walang hanggan. Ito pa, Isaiah 51:6. But my salvation will last forever. Yung kaligtasan ng Diyos. Paano wala kaligtasan dito? Alam mo, ang kaligtasan ng Diyos sa Old and New Testament, pareho. Maniwala ka kay Yahweh, save ka na. Kasi ang kaligtasan ng Diyos, binabalik niya sa iyo, yung holiness niya, kabanalan niya, hindi yung kabanalan mo. Ikaw, magtitiis ka. Ligtas ka na, tapos magtitiis ka, tapos wawala kaligtasan mo. Di nagbabayad ka ng kasalanan. Naku po. Ilang beses ka nagbabayad ng kasalanan, tuwing kasalanan mo. Halimbawa, sa isang araw, ilang beses ka nagkakasala. Sabihin ko sa iyo, tanong ko sa iyo ngayon, question ko sa iyo, ilang beses ka dapat magkasala para hindi ka na patawarin o patawarin ng Diyos? Sagutin mo yan, Sabi sa Biblia, may sagot doon. Ito pa si Noah. Si Noah, ang alak niya, dahil nakahubot-hubad siya, nakita ng alak niya, naging homosexual isa sa mga alak niya. Si Noah nagkasala, nakubad.
nawala ba ang kaligtasan? Si David, daming pinatay. Si David, nangalunya, niloko ko best friend niya, pinatay best friend niya. Anong sabi sa 2 Samuel 12, verse 11? Oh, you make me known to me the path of life. You fill me with joy in your presence, with eternal presence. Ba't sa langit? Ano sabi ni, ano pala, sa Psalms pala, Psalm 16 verse 11, Psalm 16 verse 18 pala yun. 2 Samuel chapter 12 verse 23, sabi niya, but my son is dead. Why should I go fasting? Can I bring my son back? I will go to him in heaven, but he will not return to me. Oh, but si David ligtas. Oh, ang daming kasalanan. Oh, ito ba? Ito pa. Sabi dito sa Psalms 117 verse 2, the faithful of the Lord endures forever. Kung ang katapatan ng Diyos ay tapat, ay forever, sa kaligtasan mo, hindi siya magiging tapat forever. So, paano mo wala kaligtasan mo? Pag sinabi magtitiis ka, gumagawa ka ng good works, nagtatrabaho ka sa kaligtasan mo, binabayaran mo kasalanan mo, umamin ka. Kaya nga nagtitiis ka eh. Kasi gumagawa ng kabutihan para mabayaran mo yung magkaroon ka ng rewards by points, ma-please mo ang Diyos. Ang Diyos hindi please sa mga rewards mo, buting gawa. Ano sabi sa Isaiah? Ang mga gawa natin, mga rewards natin ay maduduming basahan. Oh, paano ka maliligtas ngayon? Oh, ngayon sa isang taon, sa isang araw, inumis nagkakasawa. Oh, pag nagwala kaligtasan mo, Lord, akala ko ligtas ako. Ay, hindi, nagkasala ka, sawa. Pang 10 beses mo, kaya impyerno ka na. Payag ka, Levi? Sa isang kasalanan, dali ka sa impyerno. Paano yung mga pinagsaserve mo ilang taon? Useless. Oh, Matthew chapter 7, ano sabi? Lord, nagpapisay kami. Lord, nag-cast out kami ng demons. Lord, nag-serve kami sa'yo. I do not know you, you evildoer. Liga, mabubuting din naman ba't evildoer? Kasi bakit? Oh, anong sabi sa Matthew 7, verse 22-23? The will of the Father is to believe. Hindi yung good works. John 6:40 ang context. To believe in the Father, to believe in the Son, to be saved is to believe in the Son. Hindi by works. Ang dami mong out of context. Picking and choosing ka lang. Uulitin ko, kung ang Diyos tapat ay hindi nagbabago, sa kaligtasan pa kayo ng tao, nagbabago ang Diyos. Kung ang Diyos tapat at tinanggihan mo siya, tapat ka rin ng tatanggihan. Hindi ka nililigtas kung ayaw mo. Hindi ka pababayaan ka niya, kasi pumasok ka sa kaligtasan niya. Tapat siya, faithful siya. Kung tapat siya, kaligtasan mo, mawawala. Kung tapat siya. Meron bang Diyos sa Biblia na yung katapatan mawawala? Kung Israel, hindi ligtas, but ilang beses ng Diyos, niligtas ng Diyos ang physically, at spiritual physically. Walang sinabi sa Biblia na punta sa impyerno. Wala. Oh. Paano mawala kaligtasan? Alam mo, yung katuruan niyo yan, saan yan Assemblies of God Fort Watts, kulto yan. Matagal na yan. Dating naming customer yan. Painting press kami ng mga Bibles, di mo ba alam? PCBS, yung mga sa Bible, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa iyo, Brother Levi, ang kaligtasan ay hindi nawawala. 2 Timothy chapter 2 verse 13. Ano sabi doon? When we are faithless, He is faithful. O paano yan? Kung wala ka lang faith, tapat siya eh. Kung tapat siya, paano mawala kaligtasan mo? Tapos sabi mo, nagbabayad ka ng kasalanan. Bayad na si Jesus eh. Sabi mo, meron pang kasalanan na bayaran. Ano yan? Hindi mo lang perfect sacrifice. Lagot ka na. Oh. Sa isang kasalanan mo, di impyerno ka na. Ang standard ng Diyos ay perfect. Holy. Para makasama ang Diyos, kailangan pantay mo standard niya. Hindi ka makakabasa dapat yung pantay standard. Unang panahon, ang standard ng Diyos na kay Adam and Eve. Nawala, binalik uli. Genesis 3:21, nagrepent, pinatawad, osas. Hindi na nawalang kasalanan. O, ilang beses nagkasala si Adam and Eve? Ba't hindi nawala kasalanan hanggang namatay sila? Si Jonah, Abraham, Isaac. Alam mo, Brother Levi, yung argumento, very, very weak. Wala ka pang talata. Dito pala si John 8:35 Sabi dito, di ba? A son belongs to it forever. Forever, blood, ang kaligtasan. Kaya wala kang mapapatunayan dito na ang kaligtasan ay nawawala. John 10:28. Ano sabi dito? They will never perish. Yung kinukot mo kanina, John 15, yung apoy doon, impyerno, sure ka? Hindi impyerno yung blood, apoy lang.
At ang context doon, prutas. Prutas lang, pag nilingkod mo nawawala, hindi kaligtasan mo, Brad. Out of context, ginamit ko sa akin ni Camacho yan, hindi nga pumasa eh. Puro kayo out of context eh. Kasi nag-interpret ko ng Bible sa mata ni Ellen G. White, hindi sa exegesis ng Biblia. Kita mo sa hermeneutics, nahirapan ka. Theology, nahirapan ka. Ito sagutin mo isang talata. Sigurado, may ipit ka rito. 2 Timothy chapter 2, verse 13 to 14. When we are faithful, when we are faithless, He is faithful. He cannot deny His own. Paano yan? Paano wala kaligtasan? John 8:35, ano sabi? A son belongs to it forever. Old Testament, Isaiah 51:6. My salvation is forever. Hebrews chapter 6, mga unbelievers yan, Brad. Paano hindi pwede mag-repent? Kung believers yan, unbelievers pwede mag-repent? Mga unbelievers yan, ano ibig sabihin? Mga spectators yan, Brad. Hindi mga naniniwala talaga. Kaya, dyan lang muna. Wala nang oras. Thank you. At dyan natatapos ang unang presentasyon ng ating negative. Dako naman tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng affirmative. Brother Levy ng Seventh-day Adventist Church. Paki-unmute mo na, bro. Okay. Proceed, bro. Thank you very much Pastor Rippy sa iyong presentation. Pastor. Gumamit ka ng John 8:35, Isaiah 51:6. Una ko pong tanong ay diyan ba sa nabanggit mo may salita ba talaga diyan na salitang osas or once always sa isang talata diyan? Yes or no? No, walang per letter ang osas. Pero ang salvation is forever. Osas yan. Huwag kang maghanap ng per letter, Brad. Ang Bible hindi dictionary. Tanong, ang pangalan mo ba nasa Bible? Yes or no? Okay. So, inaamin mo na walang mababasa talaga letter for letter sa Biblia na once saved, always saved? Walang mababasa talaga, no? Wala. Pero salvation is forever. Interpretation, osas yan. Kasi ang kaligtasan Diyos is forever. The osas, once saved, is always saved. Okay. Pangalawang tanong. Gumamit ka ng Isaiah 51:6. May sinabi ba dyan na ang osas ay forever o ang prosesyon ng kaligtasan? Uulitin ko, Brother Herbert, walang sinabi na na per letter osas. Ang Bible ay hindi dictionary. Ibabalik ang tanong sa'yo. Hindi pa tapos. Objection, your moderator. Objection, moderator. Hindi pa tapos. Objection, moderator. Ang tanong ko po. Okay, unahin ko yung ating affirmative muna. Anong objection mo? Objection, moderator. Gumamit po siya ng Isaiah 51:6. May sinabi ba dyan ang usas ay forever? Yes or no? So, Pastor, meron kang counter objection dun, Pastor? Meron, sinabi ko nga no eh. Okay. So, malinaw naman. Sinabi niya ngayon, no. Kayon, Pastor Wimpy, 20 seconds, bigyan kita ha. Proceed. Okay. Kaya nga sinabi ko, no, huwag kang magkakaroon ng per letra. Pero, my salvation is forever. Huwag kang magpalusot ng per letra. Pag alam mo, nasa Bible mo, per letra, kung mahala mo, panalo ka na. O, di ba? Kaso wala nga. Pero may salvation is forever. Ang kaligtasan ay forever. Kung forever, eternal, paano mawawala? Okay, next question. So, ibig sabihin, Pastor Wimpy, tinanggap mo na ngayon ang kaligtasan, yes or no? Tinanggap mo na ba? Yes or no? Yes, natanggap ko na. Hindi na mawala. Sabi sa Isaiah 51:6, ang kaligtasan ng Diyos ay forever. Ngayon, kanino ba, personal mo ba itong tinanggap sa Panginoon? Yes or no? Siyempre, si Jesus sa Biblia Eternal John 46, I am the way. Sandali. Hindi pa tapos objection, moderator. Ang tanong ko ba, personal mo ba itong tinanggap galing sa... Dahan-dahan lang tayo ha. Ganito. Ano muna yung ating objection, Depe? Yung aking tanong, sabi ko sa kanya, personal ba niya itong tinanggap sa Panginoon? Yes or no? Okay, yes or no? Personal bang natanggap ni Pastor Wimpy yun? Pastor Wimpy, meron kang counter objection or... Oo, sinabi ko nga yes eh. Yes nga, kay Jesus Christ, John 14:6 eh. Pastor, bigyan kita ng 20 seconds. Moderator, pakisabi sa kanya, hindi mo tapos, huwag niyang ikakat. Okay. So, Pastor, proceed na tayo sa 20 seconds na pagsagot mo. Yes. Proceed, Pastor. Yes. Yes, Jesus sabihin personal. Lahat naman sa Biblia, kay Jesus personal nagpaligtas. John 14:6. I am the way, the life. Sa kanya ko kinuha ang buhay na walang hanggan. Kay Jesus, yes. Mga 100% save ako.
So, ibig sabihin, nagkita kayo ng Jesus na binigay sa iyo yung kaligtasan. Ganon. Kasi personal eh. Di ba? Pag personal, literal na nakita kayo na binigay sa iyo yung kaligtasan. Ganun ba yun? Siyempre, paano kayo makita do? Hindi kami magiging personal. Eh, bakit yung mga believers sa Old Testament, nag-resurrect si Jesus, nasa langit na? Oh, hindi ba nakita, ba't naniwala? Yung jailer. Ano sabi ni Pablo? Believe in the Lord Jesus Christ. You shall be saved. Nakita mo niya si Jesus. O, ligtas sila, hindi. Eh, ba't sabi ni Pablo, ligtas sila? Okay. So, pangatlong tanong. Ang kaligtasan ba, ito ay sa pamagitan ng pananampalataya lamang? Yes or no? No. No. Kahit sabi ng pananampalataya, maraming naniwala. Si Buddha. Buddhist ako dati, nananampalataya ako. Oh. Ang kaligtasan, hindi sa pananampalataya, maniwala ka, through grace, by faith alone. Ephesians 2:8 and 9. Okay. Hindi enough ang faith mo, kailangan may grace ka ni Jesus Christ. Pag sila mo may faith ka, ang klaseng faith yun. Okay, next question. Sabi mo, through faith alone, sa pamagitan ng pananampalataya lamang eh. Through faith alone eh. So, inaamin mo na mali yung yung sagot. Alin ang mali? Yung sinabi mo na ang pananampalataya ay through faith alone at generic lamang na yung true faith lang. No, mali ang unawa mo, Ephesians 2:8, it's by grace, through faith. Kailangan mo ng grace ng Diyos. Kasi by faith, malabo. Kasi lahat ng tao may faith sa mundo. Oh. Kung wala kang biyaya ng Diyos, may faith ka, hindi ka maliligtas kasi hindi mo kilala si Jesus. Hindi mo kilala yung biyaya yan, hindi mo tinanggap, kaya hindi ka maliligtas. Kaya, grace and faith alone. Okay. Pangatlong ay sunod na tanong. Sabi Diyos, sinong mga lagad ang nagsabi, ang nagturo na may usas? Siyempre, mga disciples niya. Oh. Si Jesus nagturo, siyang leader, founder. Sa talata? John 10:28. John 10:28. Pwede ba basahin ko? Pwede, basahin mo. Sige, pwede bang babasahin 10:28? Sabi niya, mayroon doon usas. At sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol at hindi sila agawin ng sinuman at aking kamay. Yung ba? Mayroon ba sila? Once saved, always saved? O? Walang per letra. Huwag kang magsinungaling, Debbie. Ang dami mo ng kasalanan ngayon, nagsisinungaling ka, wala kang per letra. Ang tulo na Jesus, sabi tulo ng mga disciples. Founder eh. Ako coach ako ng basketball, magaling ako. Hindi ba gagayahan yung mga estudyante ko? Chess coach ako, hindi ba gagayahan yung mga estudyante ko? Very weak, Brother Levy. So, ano yon? Ibig sabihin, kayo ba ang sinasabi doon, yung mga lagad? Or assumption without proving? Siyempre, hindi kami alagad, silang alagad. Siyempre, maniniwala kami sa katuruan ng alagad, dahil katuruan ng alagad, katuruan ni Jesus. Okay. Okay. Next question. Pag ikaw ba'y anak, hindi ka na itatakwil? John 8:35, hindi ka tatakwil. Oh. Kaya nga sabi doon, di ba, a son belongs to it forever. Ang forever, may katapusan ba? Ang forever, eternal life, hindi temporal life. So, yes, sabi mo na yung anak ay hindi tatakwil kahit anak na siya. Sure ka ba na walang mababasa sa Biblia na pag anak na hindi siya nagpatuloy, itatakwil, magpasawalangan forever? Wala, 100% wala. Bigyan mo ng talata. Wala. All in New Testament. Pag mabasa ko, aminin mo na mali yung ano mo. Hindi po pwedeng ganun yung tanong Ay, ko. okay. Wala. Proceed ka sa ibang tanong. So, okay, babasahin ko po. Pwede ko po basahin. Sabi niya po, wala kasing mabasa. Babasahin ko lang po ito na nasulat ko dito sa I-premise mo ba? sa premise ko. Pakat the time muna ha. Hindi pwede. Yan. Hindi pwede yan. Ha? Hindi pwede. Running time kasi yan. Okay. Sige po. Ang sabi po dito sa... Time na bro. Ayan. Okay. So, dyan natatapos ang first part ng ating debate mga kapatid. At shoutout muna sa ating nasa live. Basa muna tayo ng ilang comment dito. Shoutout kay Ruben Naval. Good evening to all. Dito, ba't ang payat mo, Wimpy? Yun yung tanong.
Shoutout din kay Imelda Alfonso. Kay Aladin Gregorio, good evening daw bro, is watching. Kay Emerald Tidong, hindi naman kaligtasan ang inalis sa Revelation. Sabi naman ni Moises Tanyakaw, go Father Levy, laban mo ang katotohanan. Ayan. So tuloy-tuloy tayo mga kapatid, dako tayo sa rebuttal at mauna ulit si Brother Levy ng Seventh-day Adventist. Your time start now bro. So, muli po sa pangalawang pagkakataon with regards sa rebuttal. Ako po ay nalulungkot sa dami yung mga ginamit niya pong mga talata. Assumption lang po niya yun. Wala pong usas doon mga kapatid. Assumption lang po yun. O mga kuro-kuro lang ng upang bigyan daan ng kanilang aral na one save, always save mga kapatid. Sa katunayan, sa pagpapatuloy sa pangalawang stand, ang sabi ko dito, na possible talaga mga minamahal na kaibigan na ang kahit anak pa nga pwedeng may takwil pag hindi po tayo, ganito po ang tala sa banal na kasulatan dito po sa, nais ko pong basahin itong 1 Chronicles chapter 28 verse 9. Ganito po ang pagkasabi. So mayroon talagang pagtatakwil. Sabi po dito, sabi dito, at ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglikuran mo siya ng sakdal na puso at ang kusang pag-iisip. Sa kapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at nalalaman ang lahat ng akala ng pag-iisip, kung ang iyong hanapin siya ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Kung pabayaan po natin, sabi daw dito sa tala, pababayaan po tayo magpakailanman. So mayroon po talagang pag-aalis o pagtatakwil ang Diyos kung hindi po tayo magpatuloy. So nakakalungkot mga kaibigan at mga kapatid with regards sa nabanggit ni Pastor Rimpitan ay hindi po talaga totoo ang usas. Ito po yung mga haka-haka lang po nila na wala po talaga sa Biblia. Nababalikan ko po mga kapatid, sapagkat dito, sabi dito, sapagkat ang Diyos o kanina, hindi po talaga, inamin niya na hindi lamang talaga sa pamanambagitan ng panampalataya lamang. Tama po yun, sapagkat sabi dito, patuloy ko din, sabi sa, babalikan ko po yung ginamit kong talata sa Hebrew 6. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong magawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa Kanya, pangalan, sa iyong paglilingkod sa mga banal, hanggang sa mga nagsisipaglingkod. 11, na ninanasa namin ng bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayong ding sikap sa ikatutubos ng pag-asang hanggang sa katapusan, na huwag kayong mga tabad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng panampalataya at pagtitiis ay magsipagmana ng mga pangako. Tignan mo, inulit po mga kapatid. Kaalakip nito yung ating mga gawa. At tawag nito yung maging tapat hanggang sa wakas upang tabuhin po natin ang kaligtasan. Ganon din po sa Timoteo mga kapatid, ang kaligtasan. Kaya kanina sabi niya, natanggap mo na ba yun? Naku, nakakatakot po yung ganong, sapagkat ang kaligtasan po mga kapatid, sa pagtanggap po natin sa ating Panginoon, ito po ay matatanggap po natin sa tawag nila in the future. Ganito po ang tala mga kapatid na upang pamalian ang turo po ng usas. Ganito po ang sabi, tala po ng banal na kasulatan sa 2 Timoteo chapter 4. Po ay ganito po ang pagkasulat sa 2 Timoteo chapter 4 verse 6 to 8. Sabi po dito, or 6 to 8. Sapagkat ako'y inalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang takbo at iningatan ko ang pananampalataya. Buhat nga nun ay tatahan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat at hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Tingnan po ninyo. Sa ibibigay in the future pa mga kapatid. Sabi niya sa ating pong bilang
Sabi dito, nakipagbaka ako ng pakipagbaka. Natapos ko ang aking iningatan ko ang pananampalataya. Tingnan po, buhat ngayon, sabi niya, nakataan sa akin ang putong ng buhay na ibibigay sa akin ng Panginoon na tukom sa araw na yaon. Di ba po? Kaya future po yung pagbibigay po ng buhay na walang hanggan. Kasi kung sila po ay sabi, may buhay na walang hanggan, mamamatay pa sila. Yung pala sa kanila, ang buhay na walang hanggan, mamamatay pa sila. Pagkaalam ko yung buhay na walang hanggan, di ka na mamamatay, mamamatay din pala sila. So mga kapatid, kaya po yung usas na ito, hindi po totoo. Kahit sabihin na natin na, na ano po tayo ng banal na espiritu, hindi pa rin mga kapatid, sapagkat ito po ay naranasan ni Haring David. Sang-ayon po sa awit 51, mabasahin nga po natin ito. Kaya may possible, kahit yung banal na espiritu, may possible na ito po'y umalis sa atin. Sabi po ni Haring David sa 51 verse 10-11, sabi po dito, likhahan mo ako ng isang malinis na puso, Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. So may posibilidad pala. Kahit yung banal na espiritu, ito po'y alisin sa atin mga kapatid. Pag hindi po tayo tumalimpa alinsunod po sa panuntunan po ng Panginoon o hindi po tayo maging tapat hanggang kamatayan. Mga kapatid. Kaya nga yung usas po na yan, hindi po yan totoo. Bakit? Naniniwala tayo na ang sabi po dito sa isa pang talata sa Juan 14. Napakagandang talata po nito sa Juan 14, talatang 12, sabi po dito. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sama. Sabi ng Panginoon, kaya akibat nito, kalakipin ng ating pananampalataya sa ating pagkaligtas, may kalakip na gawa. Sabi ng Panginoon, mas higit pa ang gagawin ninyo kaysa sa ginawa ko. So hindi po totoo na sumampalataya ka lamang, ligtas ka na, si Satanas sumampalataya. Ligtas din pala si Satanas. Kaya hindi po totoo. Ano pa? Isa pang talata na sabi po dito sa Hebreo chapter 5, sapagkat ang Diyos, sabi dito sa Hebreo chapter 5 verse 9. Pagkakaming mga kapatid, ang sabi po sa Hebreo chapter 5 verse 9. Okay. At nang siya ay mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan at lahat ng mga nagsisalima sa kanya. Kaya nga, sabi siya ang nagpaging sakdal, siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng mga nagsisitalima. Sa kanya, sa lahat ng nagsisitalima. So, ang mga tao palang bibigyan ng reward ng ating Panginoon, yung mga sumusunod o tumatalima sa Panginoon. Pero, yung mga hindi nagsisi, at tumalikod sa Panginoon, hindi nagpatuloy, hindi naman siguro pwede na, bias naman, hindi po double standard ang Panginoon na pati pa yung masasama, parang walang nagbago. Kaya hindi po totoo ang usas na yan, mga kapatid. Hindi po yan totoo. Sabi nga, malabong malabo sa banal na kasulatan. Assumption lang po nila yon para bigyan daan ang kanilang doktrina. Pero sa Biblia, mga kapatid, hindi po yan totoo. Kasi hindi na po babanggitin kung hanggang maging tapat ka hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kahit pangahirang may posibilidad na maano pa. Kasi nga, may tatalikod ng pananampalataya. Hindi po kasalanan ng Diyos. Ito po kasalanan po ng tao. Bagamat forever ang kaligtasan, pero ang tao po mayroon po siyang gagawin. Sang-ayon po sa nabanggit po natin. Nabibigyan po ng reward ang mga taong sumunod sa kanya. Kung ikaw ay nagsalaol at hindi ka gumawa alinsunod sa panuntunan ng Panginoon, mukhang hindi naman totoo. Yung wala pa akong nabasa na pag sinalao lang yung pananampalataya at hindi ka nagsisi, may kaligtasan. Wala pa akong nabasang ganun, mga kapatid. Ano pa? Isa pang sabi po dito sa Apokalipsis 3. Basahin ko po itong napakarami pong talata nito, mga ginigiliw na mga kapatid. Ang sabi po dito sa 3
11. Ako'y dumarating na madaling, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. So talagang binigyan din ni Juan. Sabi dito, ako'y dumarating na madaling, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ang sino man ang iyong putong. May posibilidad pala talaga na maalis po ang ating putong pag hindi po natin ito pinanghawakan. Kaya hindi po totoo yung once save always save na yan. Talagang po hindi po yan hindi po yan totoo. At biblical po talaga, napatunayan natin base sa ating kaninang pagtatanong, inamin naman yan na wala talaga. So kahit ang dami yung assumption ko yun, wala po talaga sa Biblia ang okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako naman tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Pastor Wimpy ng Born Again. Your time start now, bro. Okay. Sabi mo kanina sa Isaiah, sa bilis nali lang Okay. Alam mo, sabi mo kanina sa Hebrews chapter 9, chapter 5 verse 9. Binasa mo ba ng buo talata? Honestly, yes or no? So, objection, moderator. Okay. Ito natin, Pastor. Yes or no Okay. Sa di pa ako sumasagot Wala pa akong sagot. Sige. Bro Levi, yes or no daw, bro? Yes or no? Ano pong yung tanong niya? Nabasa mo ba daw lahat? Yung, ano nga yung talata, Pastor? Badala siya. Hindi. Ako na lang. Sige. Clarify ko na lang Honestly, binasa mo ba ng buwang talata ang Hebrews chapter 9 verse 5? Yes or no? Yes or no. So, nabasa ko po yung buong talata ng chapter ng Hebrews chapter 5 verse 9. Time stop. Okay. Yes. Pastor? Sabi ko yes or no Sumagot mo siya yes or no. Yes. Okay. So ganito, talagang babanggitin natin yung yes muna bago mapaliwanag or no. So ang sagot ni Levi, malinaw naman yes. Ngayon, bibigyan ko siya ng 20 seconds sa pagpapaliwanag sa kanyang yes. Proceed, bro. Yes, binasa ko po. Pero nagkot po lang ako dito po sa 9 na yung sabi na siya nagpapaging sakdal, na siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima. Yes, doon po ako nagkut kasi maiksi ang ating oras. Maliban na lang kung magpapadoktrina ka mamaya sa akin, ibibigay ko sa iyo ng buod, Pastor. Next question. Binasa mo walang hanggang kaligtasan. Paano na? Paano wala kaligtasan? Binasa mo na Mawawala ba kaligtasan sa walang hanggang, siyang gumawa ng walang hanggang kaligtasan? Nawawala ba kaligtasan niya? Objection, moderator. Time stop. Okay. Objection, Pastor. Pakiclarify ulit sa kanya. Hindi pa tapos pagtanong. Huwag niyang harangan. Okay. So, hindi pa dapat tapos si Pastor Wimpy, Bro Levi. Ipapatuloy muna natin yung tanong niya pero naka-on naman yung time nito. So Pastor Wimpy, hintayin mo lang, siguro mag-pause na lang si Wimpy ng mag-pause ako para masagot ni Levi kasi akala din niya siguro tapos ka na. So Pastor Wimpy, proceed ka sa tanong mo, bro. Hintayin mo mag-pause Sabi sa Hebrews chapter 9, mismo bunga lumabas sa bunga siya nagbigay ng walang hanggang kaligtasan. Kung walang hanggang kaligtasan, paano mawala ang kaligtasan? Ayon sa Hebrews chapter 5 verse 9. So kung lumabas sa bunganga po, nakarecord na walang hanggang kaligtasan ang ginawa ni Jesus. So, nawawala kaligtasan, ayon sa latang yan, yes or no? Yes or no? Yes. Tayo bilang isang tao, ang walang hanggang kaligtasan, bigay po ng Panginoon yan. Ngayon, ang may problema sa tao, kasi sa ngayon po sa Apokalipsis sabi po dito, ang magkakaroon ng kapigatan, magtiis ka at magtapat ka hanggang kamatayan, bibigyan kita ng putong ng buhay. Sa Panginoong Diyos, yes, walang hanggang pero ang problema sa tao. Next question. Pastor Wimpy. So kung halimbawa sa tao pala, kahit yung wala yung kaligtasan, sa Diyos, pag binigay niya, hindi na mawawala. So kung wala ng tao, mawawala ba ang kaligtasan ng Diyos pag binigay niya sa'yo? Yes or no? Yes, kung ang tao winala niya ang kaligtasan, sabi nga, malinaw nga ang sagot ko. Ulitin ko ang sagot. Sangayon po siya, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tisin.
Bakit malapit kang Diablo ang ilan sa inyo nang upang kayo magsubok, magkaroon kayo ng sampung araw, magtapat ka hanggang kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Kung hindi ka bibigyan. Ang tanong ko, Hebrews chapter 5 verse 9. Kung ang tao pwede nang walain, pwede tao. Ang Diyos perfect. Kung binigay niya sa'yo, kaya ba niyang bawiin? Ayos na lata, walang hanggan. Kung walang hanggan, may katapusan, mawawala ba yan? Ayos na lata, Hebrews chapter 5 verse 9, yes or no? No, hindi po nagtatapos ang katwiran ng Panginoon sa Hebrew chapter 5. Ginamit ko din po, Pastor, alalahanin mo yung revelation. Hindi po nagtatapos ang aking pagtatakil regarding sa unbiblical yung usas. Kaya sabi dito, hindi po doon nagtatapos. Kaya ang sagot ko po. Ang tanong ko, Brother Levy, sa Hebrews chapter 5 verse 9, walang hanggan, hindi katwiran. Ang walang hanggang kaligtasan, hindi katwiran. Ibang katwiran ng Diyos sa walang hanggang kaligtasan. Kaya tanong ko sa iyo for the last time. Okay? Kung si Jesus gumawa lang walang hanggang kaligtasan, mawala man ng tao, ang Diyos nagbigay. Kaya ba wala ng tao? Yes or no? Kung walang hanggan. Oo. Okay, objection moderator. Una, dinadagdagan niyo po yung kanya pong policy po yun, policy. Wala po doon, kahit mamatay ang tao, mawawala pa yung policy po. Wala po doon sa Hebrew chapter, yung ginamit ko, chapter 5 verse 9. Policy po, wala po ron. Okay. Ayusin niya yung anong. Pastor, meron kang counter objection doon? Policy wala. Or mag-change? Wala. Anong lang? Okay. So, ganito yung ating decision, mga bro, ha? So, hindi naman ako judge dito, no? Para i-clarify kung nandun, kung sino sasabi ng totoo or hindi. Pero I see as a valid question yun, bro Levy. Pero kung sa'yo, bro, kung paano mo siya sagutin, pwede naman sa 20 seconds, doon mo ipaliwanag. Or dito sa 10 seconds, na paliwanag agad. Bakit hindi mo direktang sinasagot? So, anong gagawin mo, bro Levy? Sasagutin ko. Ang walang hanggang kaligtasan na hindi usas yun. Hindi po usas yun, mga minamahal na kaibigan. At saka wala po yung tanong niya eh. Dinadagdagan niya po yung nakatala doon sa Hebrew chapter 5 verse 9. Ulitin ko po, sabi dito, at ang sila ay magpaging sakdal, siya ay gumawa ng walang hanggang kaligtasan at lahat ng mga nagsisalima sa kanya. So, dinagdagan niya po. Next question. Siya ay gumawa ng walang hanggang kaligtasan, Hebrews 5:9. Nawawala kaligtasan for the last time, yes or no? Yes, pag hindi natin iningatan, mawawala ang kaligtasan. Ay sabi doon sa Hebrew o sa Apocalypse chapter 3 verse 11. Nawawala potong ng buhay pag hindi natin iningatan. Next question. First Chronicles, sabi mo si Solomon, ang anak daw ay mawawala. Yan tanong ko, bago nasulat si Solomon ang Chronicles, namuhay ba si Solomon ng kabanalan o namatay siya ng may kasalanan? Yes or no? Nabuhay ng policy po. Stop mo na time. Okay. Objection moderator. Wait lang, bro. Policy po ang kanyang policy. Bro, wala po doon sa... wait lang, bro. Ako muna. So, dito, bro, pinastop ko kasi napaka-haba yung sa delay ba. Pero, nag-object ka naman. So, dito tayo sa objection mo. At sabi mo nga, ito ay policy. Tama, bro Levy, no? Nakamute ka, bro. Ayan. Nakamute ka, bro Levy. Nakamute. Ayan. Bro, dun sa policy, bro, no? Yung sinasabi mong ino-object mo? Policy, out of topic. Wala po doon sa topic. Out of topic. Policy. Pastor Wimpy, out of topic ka daw. Anong counter objection mo? Rebuttal na to, Brad. Tsaka hindi out of topic. Siya mismo nagbanggit si Solomon na anak daw ay mawawala. Si Solomon anak siya eh. Ang tanong, bago na isulat ni Solomon ang first Chronicles, sinasabi niya,
Si Solomon ba ay nabuhay na kabanalan o nabuhay na makasalanan na hindi nagrepent? Yes or no? Okay. So itong desisyon natin, para sa akin, valid talaga yung tanong, bro. At Okay. Either sasagot ka ng yes or no. Pwede namang 10 seconds kung wala doon ang sagot mo ba sa yes or no. Yeah. Anong gagawin mo, bro? Ang sabi po dito, babalikan ko po ang binasa ko. Ito po yung sagot ko. Babalikin ko dito. At ikaw, Solomon, na Bro, Levi, ganito, bro. Ang gagawin mo lang talaga, bro, either sumagot sa 10 seconds or 20 seconds. Gusto ko lang i-confirm ba kung sasagot ka doon sa yes or no or sa 10 seconds kasi i-on ko yung time. So, anong gagawin mo, bro? yes. Yes, okay. Yes. 20 seconds. Sasagutin ko po. Sige, bro. Before, nung namatay siya kay Solomon, Proceed. siyempre nagsisi siya. Itong kinot ko po doon sa 1 Chronicles, chapter 28, verse 9, na ang pwede pala ang Diyos magtakwil kahit anak niya pag hindi tumalima. Yun po sagot ko. Next question. Next question. Paano mo nalaman si Solomon ay nagrepent? Nung si Solomon, ang dami niyang kasalanan, mga ribulto, nag-asawa pa sila ng halos 1,000 asawa. So, bakit hindi nawala kaligtasan ni Solomon sa panahon na yan? Okay? Bakit hindi nawala? Wala pong natala sa Biblia na hindi mawawala ang kaligtasan ni Solomon. Wala pong natala sa Biblia. Next question. O, kung walang natala sa Biblia, nawawala kaligtasan, kala ko nawawala kaligtasan. Nga wala nga pong natala na nagpapatuloy yung kanyang kaligtasan. Kung maligtas man si Solomon, in the future pa yan. Ipagkakalob, nawala. Next question. Uulitin ko ang tanong. Kung nawawala kaligtasan ni Solomon, dapat nasa impyerno siya. Ba't walang nakasabi sa Biblia na si Solomon ay nasa impyerno? Wala. Bakit wala? So, future pa ho ang ipagkakalubang kaligtasan, Pastor Wimpy. Hindi po kagad na ibibigay kagad ng kaligtasan. Yun po sa tala po ng Apokalipsis. Okay. Sigurado ka ba sa future binibigay kaligtasan? Time na ba? Yes. Time na tayo. Okay, so dyan tayo nagtatapos sa ating second cross ng negative. At syempre, dako tayo sa 10 minutes na rebuttal ni Pastor Wimpy. Pastor, your time start na, Pastor. Okay, salamat, no? Alam mo, hirap-hirap pa ng tanong eh. Puro ka chop-chop, hindi ka laging honest sa mapababasa mo, Brad. Alam mo, yung kanilang talatang binanggit mo na dito, na, ko sa Timothy yun eh. Alam mo nakalagay doon, ang kaligtasan ay hindi lang sa present life, but it's life to come. 2 Timothy chapter 4, 6-8 yata yung sinabi mo. Hindi mo binabasa ng buo, Levi, nagsisinungaling ka. Dami mo ng kasalanan eh, paano na? Hindi wala na kaligtasan mo. Ngayon pala, impyerno ka na. Alam mo, sabi sa Romans chapter 6, verse 23, sa Greek, ang sin doon ay isang beses lang. Isang beses ka lang magkasala, impyerno ka na. Ilang beses ka nagkakasala? For the wages of sin, hindi plural, Greek singular, is death, kamatayan, hindi lang physical, spiritual impyerno. Kung nawawala kaligtasan, ngayon nagkasala ka, unbeliever ka uli, hindi ka ligtas. Sabi si Pablo, isang beses ka lang magkasala, impyerno na, ilang beses ka nagkakasala. Ikaw ang fallacy. Yung sariling tanong mo, sariling question mo, fina-fallacy mo, hindi mo masagot. Kung alam mo si Solomon, matagal niya na sulat ng 1 Chronicles, taon. Sa taon na yun, si Solomon namatay na makasalanan. Bakit? Daming asawa. Magulo yung anak niya. Nagkagulo-gulo yung buhay niya. Tinanggal siya sa ministry ng Diyos. At sinasabi mo yung first love sa Revelation, yung lamp, hindi yung na tao. Yun ay physical church. Ang ibig sabihin, tatanggalin yung service mo, yung ministry mo. Dahil ang true church, the Lord Jesus Christ, hindi simbahan, gawa sama itong katawan. 1 Corinthians 3:16. This is the temple of the Lord Jesus Christ. Ang tunay na nanampalataya, maligtas, hindi wapag sa simbahan, sa physical simbahan para maligtas, kundi naniwala itong kaligtasan, templo. Kaya kayo, kaligtasan nyo, sa loob ng templo, kaya wala kayo kaligtasan. Kaya nawawala kaligtasan nyo, kaya pag hindi nag-church, hindi nag-sabat,
hindi na gumawa, mawala kaligtasan yun. John chapter 14. Tsaka 14 ba 15, sabi mo. Ang 15 yata, sabi mo doon, nawawala kaligtasan. Ang command doon, hindi 10 commandments. Love one another. Out of context. Halagang halata. Kopyang-kopya ang mga tinuro sa'yo ng mga STA. Alam mo, ilang taon na rin sa mga STA. Huling-huli. Oh. Sabi mo kanina, ay, walang hanggang na kaligtasan. Ay, hindi nawawala. Nawala ng tao. Tanong ko sa Diyos. Binigay sa'yo. Oh. Romans chapter 11 ba yun o 10 ba yun? His gift is irrevocable. Ano yung gifts? Hindi lang spiritual gift, eternal life. Ano ibig sa irrevocable? Hindi na nababawiin. Bayad na eh. Oh, sabi mo kanina, meron pa kasalanan na na hindi pa rin nababayad. Di lagot ka lang, impyerno ka na. Di ilang beses pa ulit dapat si Jesus mamatay sa krus Calvary, akyat, baba. Tuwing nagkakasala ka, mamatay ulit si Jesus sa kayo. Kaya nga sabi sa Biblia, He died once and for all. Perfect sacrifice. Oh. Ikaw lang yung nagsabi kanina. Siya nagbigay ng walang hanggang kaligtasan. Kung walang hanggang kaligtasan, paano mawawala yun? Ang walang hanggang sa konteksto ay eternal, hindi temporal. Kaya ikaw ang kawawa, Brother Levy. May agam-agam ka. Halimbawa, ang dami mong good works. Nagkasala ka isang beses. Ay, save ako. Hindi, anak, impyerno. Hindi kita anak, impyerno ka. Bakit? May nagkasala ka isang beses eh. Oh. Gumagawa kayo ng mga rewards, sacrifices. Yan ang binabayad sa Diyos para sa kaligtasan, para ano? Sa investigative judgment. Tanong ko siya, Brother Levy, sure ka? Maliligtas sa investigative judgment, yes or no? Ang batas ni Ellen G. White ay dapat ano? Ma-perfect nyo yung 10 commandments. Masunod nyo lahat yan. Sabi ni Ellen G. White, the root and the root of our salvation, you must perfect the 10 commandments and follow all the law. If not, your soul shall die. Oh, paano maging biyaya yan? Ang biyaya, libre. Si Jesus nagbabayad. Kung ikaw, magtitiis, ikaw nagbabayad. Kaya nagkakasala ka nga, nagbabayad kasi nawawala kaligtasan mo eh. Kung hindi ka nagbabayad si Jesus, paano mawala kaligtasan mo? Oh. Wala ka sagot mo din, zero. Alam mo sa debating ito, talo ka para sa akin. Pero tao pa rin magdidesisyon yan. Dati akong anti-osas. Alam mo sa pag-aaral ko ng Biblia, napatuloy ko, ang anti-osas ay unbiblical. At hindi ako niniwala kay John Calvin, hindi ako si John Calvin, hindi ako Calvinist. Against ako sa Calvinist. Oh, see? Objection, fallacy, hindi masagot. Sariling talata. O, paano yan? O, ito pa. Psalm 51 verse 10 to 11. O Lord, create in me a clean heart. Do not cast me away from your presence. Take not your Holy Spirit away from me. Kung inalis ng Diyos kay David ng Holy Spirit, hindi ibig sabihin na sa loob, inalis lang, pinalayo. Namatay ba si David? Dapat na ba impyerno? Ba't hindi? Ang ibig sabihin, unang panahon sa Old Testament, ang Holy Spirit hindi pa nag-indwell. Kasama gabay-gabay yan. Pag nagkakasala Israel, umalis. Ang Holy Spirit, ang Espiritu ng Diyos. Pero Israel, ligtas pa rin. Oh. Kung Israel hindi naligtas, ba't ilang taon na, 1,000 taon, nagkakasala, ninuno. Ba't wala iniisa, napunta sa impyerno? Yung mga naniniwala, very weak, Brother Levy. Kaya kahit sinong, ako magsasabi sa Brother Levy, the only 100% true doctrine is OSAS, biblical yan. Walang sinang makabali yan dahil ang Diyos mismo ang gumawa niyan galing sa puso. Ito nga, di mo masagot eh. John 8:35. Tapos sabi mo, ang alaktaw ay matatanggal, mawala. Paano matatanggal, mawala? A son belongs to it forever. Forever na mawala. Wala yun ng tao. Ang Diyos, forever nagbigay. Paano mawala? Brother Levy. 2 Timothy chapter 2 verse 13 yata, at chapter 3 verse 13 to 14. When we are faithless, He is faithful. Kung ang Diyos ay tapat sa iyo, sa kaligtasan mo kaya ay tapat. At remember, ang Diyos tapat. At kung ayaw mo sa Kanya, tapat ka rin nagli sa impyerno. At si Satanas, sorry Brother Levy, walang kaligtasan. Ang mga angels pa nagkasala, walang kaligtasan. Alam mo ba bakit? Sagutin mo nga ako, malalim yan, Brad. Kaya kahit mag-repent si Satanas, hindi napapatawarin. Another topic yan. Hindi mo alam eh. Sa James,
natatakot sa Satanas, may faith siya. Hindi dahil may faith, naniniwala siya, hindi may faith, na ibig sabihin ng faith niya, na talagang ayaw niya talaga maniwala. Kahit may faith siya, hindi siya papatawarin dahil walang kaligtasan ng anghel pag nagkasala. Isang beses lang. Tao ba't kaya meron? Sagutin mo nga, Brother Levy. Alam mo, Brother Levy, yung mga SDA nyo, nagpapalusot lang yan. Hindi talaga marunong ng Hebrew and Greek yan. Iilan lang talaga marunong. Yung marunong, nag-aral ng Hebrew and Greek, umalis sa SDA, ang dami. 13 years pastor umalis. 11 years pastor umalis. Kasi nag-aral ng Hebrew and Greek eh. Alam mo, Brother Levy, lahat ng mga talata mo, pinuputol mo sinachap-chap mo. Hindi mo binabasa na mabuti yun. Nahuli ka kanina. Siya nagbigay ng walang hanggang kaligtasan. Tapos sabi mo, hindi. Hambas maghahanap pa ng literal na per letter o. Brother Levy, yung pangalan ng simbahan nyo, Seventh-day Adventist sa Bible, wala sa Greek ba? Wala. Wala ka na patunayan eh. Magtitiis ka, Brother Levy, hindi magbayad ka ng kasalanan mo, ibig sabihin. Magtitiis ka, ikaw gagawa ng sarili mong kaligtasan, di mo nga maligtas, gagawa ka pa ng sintas mo, titiis ka pa. Ano ba yan, Brother Levy? Ang Matthew 24 verse 13, si Jesus ang nag-endure. Context, 1 John 4:4. Siya nag-overcome para sa'yo. Those, sabi sa John, Matthew 24:13, those who shall endure in the end shall be saved. Paano mo may-endure sarili mo kung ikaw mag-endure? Hindi mo nakakaligtas sarili mo. Kaya nga, nagtitiis ka kasi nagbabayad ka ng kasalanan. Nagbabayad ka ng rewards. Para makita ng Diyos sa investigative justice. Investigative justice, kung papasa ka o hindi. Ulit yung tanong, sure mo, Brother Levy? Sa investigative judgment, sure mo, makalusot ka? Safe ka 100%? Ano sabi ni Ellen G. White? Dapat ma-perfect mo ang 10 commandments. Seal ng salvation niya yan. Pag hindi mo na-perfect, punta ka na impyerno. Alisin kaligtasan mo. Paano naging yan? Na secure salvation mo. Hindi na yung grace yan. By law yan. Ang grace, libre. Ang grace, Jesus nagbayad. Si Jesus nagbayad. Kaya, ano mang kasalanan ginawa sa future, past, present, future, lalo sa future, bayad na. Kung mayroon pang kasalanan si Jesus na bayaran sa krus sa Kalbaryo, paulit-ulit pababa si Jesus. Yan ang sinasabi sa Hebrews chapter 6. Binabaso sila si Jesus, ayaw nila maniwala. Wala na ba na Levi? Wala na dapat sabihin eh. Wala eh. Ubus lahat ng argumento mo. Laglag lahat. So, Brother Rasha, dyan lang. Wait ko na. So, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong naman ng affirmative. 7 minutes, bro. Levi ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Okay, thank you very much, Pastor Wimpy. Aawa naman ako sa iyo pong paulit-ulit na lang ang iyo pong tinatalakay. Wala sa Unang tanong, sabi ko, unang tanong, pag tinanggihan ko ba ang kaligtasan, ligtas pa rin ba ako? Yes or no? Pag save ka, yes. Pag hindi ka save, hindi ka ligtas. Okay. Pag tinanggihan, ulitin ko ang tanong, pag tinanggihan ko ba ang kaligtasan, ligtas pa rin ba ako? Yes or no? Yes, ligtas ka. Pag save ka. Pero pag hindi ka save, hindi ka ligtas talaga. Objection, moderator. Time stop, okay. Objection mo na. Anong objection, bro, Levi? Sumagot muna sa doon sa categorical question. Sabi nga, pag tinanggihan ko ang kaligtasan, ligtas pa rin ba ako? Yes or no? Okay. Magsagot muna siya ng yes or no. Objection. Meron kang counter objection doon? Sinagot ko lang yes, diba? Narinig niya? Okay. Okay, so wala namang problema. Yes daw yung sagot ni Pastor Wimpy. Pastor, bibigyan kita ng 20 seconds sa yes mo ha, pagpapaliwanag. Your time start, Pastor. Okay, Brother Levin, makinig ka. Yes. Kung talagang tuliligtas ka, yes. Hindi na maalis sa kaligtasan mo. Pero kung hindi ka tuliligtas, no. Hindi lang naligtas kasi sa unang pa lang hindi ka naligtas. Kaya ang kaligtasan ng mga ligtas hindi nawawala kahit tanggihan mo. Next question. O saan po ng talata sa Biblia na pag tinanggihan ng kaligtasan, ligtas pa rin siya? Saan sa talata sa Biblia? Walang per letra, pero merong forever. John 8:35. A son belongs to it forever. 2 Timothy chapter 2 verse 3, 13 to 14. Kung ang Diyos ay tapat sa kaligtasan mo, paano mawalang kaligtasan mo? Okay. Next question. Next question.
Sabi mo, kung ang Diyos ay tapat, pero ang tao ay hindi tapat, ligtas pa rin ba kaya? Yes. Tao yan eh. Ang Diyos ay makapangyarihan. Siya nagbibigay ng kaligtasan, tapat eh. Ang tao hindi tapat, ang Diyos tapat. Mawala kaligtasan mo? Saan sa Biblia? Kahit hindi tapat yung tao, ligtas pa rin. Mayroon ba? Yes or no? Pakiulit ng tanong. Okay. Saan sa Biblia? Dahil sabi di kung tapat ang Diyos, pero ang tao ay hindi tapat yung ligtas ka pa. Mayroon pa ya sa Biblia na kung hindi tapat ang tao, hindi siya maging tapat, ligtas pa rin siya. Meron. Yes. Saan? 2 Timothy chapter 2, verse 3, 13 to 14. Second Timothy. Okay. Sabi dito, sa Hebrew chapter 5 verse 9, ang kabanalan ba ay kailangan ng tao o hindi? Siyempre kailangan, yes. Pero nakalagay dyan, hindi mo naman pinasa ng buo. Ang gumawa niya ng walang hanggang kaligtasan. Huwag mo ibahin ang interpretation, Brother Levy. Kaya ang kaligtasan ay forever, hindi nawawala. Ang dami mong kasalanan, nagsisinungaling ka. Okay. Sabi mo, kahit anong ayaw ng tao, ibig sabihin, pag ang tao nagsisinungaling sa Diyos, ligtas pa rin kaya siya? Oo, mga ligtas. Yes, mga ligtas. Hindi nawawala kaligtasan. Objection, moderator. Bro Levi, laging meron 20 seconds si Pastor Wimpy na sumagot. Yes, okay. So, i-reset ko yung time ni Pastor Wimpy sa 20 seconds. Pastor, ulit ng sagot. Oh, yes. Ang mga ligtas ay hindi safe. Pero may maligtas na backslide. Kung nag-backslide kasi, may bayad na kasalanan mo. Lahat ng kasalanan mo sa Cruz Calvary, bayad na. So, kung magkasala ka, mag-backslide ka, ligtas ka pa rin. Nako. Next question. Saan po sa talata sa Biblia kung mag-backslide at saka magsisinungaling, ligtas pa rin? May talata ba sa Biblia yan? Yes or no? Meron nga. Wala? Saan? Meron. Saan? Nung magsisinungaling at saka... 2 Timothy chapter 2, verse 13-14. Kung hindi ka na tapat, hindi ka na faithful, di ba kung hindi ka na tapat, anong ginagawa mo? Nagkakasala ka, nagbabackside ka. Ba't ligtas pa rin? Sabi ng Diyos, faithful pa rin siya sa'yo. Walang sinabi sa Bible ang ligtas, babuhay sa kasalanan. Mali interpretation na naman yan, luma na yan. Next question. Okay, sige. Pastor, at saka sabi mo kanina na gumamit kayong sulat ni Mrs. White na kailangan sundin ng 10 Commandments perfect. Mayroon ka bang nabasa na ang hindi sumusunod sa 10 Commandments, ligtas pa rin? Mayroon ba? Yes or no? Meron. Sa Bible. Sila Abraham, Isaac, Jacob. Objection, moderator. Time stop. Okay. So, again, Bro Levi, wag mong i-rapid question, bro, ba? Kasi lagi-lagi yan, si Pastor Wimpy, meron siyang pagkakataong 20 seconds. Lagi-lagi yan. So, Pastor Wimpy, I think yan din yung i-object mo, no? 20 seconds, Pastor. Sagot, Pastor. Antayin mo na mag-post. Pag na-post ako, yun na. Meron. Wala pa nga 10 utos. Wala pa nga yung Sabat eh. Wala pa yung 10 Commandments. Si Adam yung bigtas na eh. Naniwala lang eh. Meron bang utos doon? 10 Commandments? Si Abraham, Isaac, Jacob. Wala pa si Moses. Bakit ligtas na? Wala pang batas. Kaya ang salvation is to believe. Not obeying the law. Not obeying the Sabbath. Yun ang sagot. Next question. So, next question. Ulitin ko ulit. Wala naman siyang nabasa. Bayin ko na lang yung sabi po dito. Ang premise muna. Dahil sabi niya, nagsisinungaling, hindi sumusunod sa utos, ligtas pa rin. Paano ito, Pastor Wimpy, na sabi, narito ang pagtsatsaga ng mga banal na nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. Tama po ba ito o mali? Brother Rasha, pag-sabi, i-clarify sa akin talata. Time stop po na, time stop. Okay. So, Pastor Wimpy, nagre-request ka na isang clarification doon sa kabilang panig kung saan daw yung talata, tama? Oo, kasi hindi ko alam sa talata. Okay. Saka pag-ibagalan niya, bilis eh. Pero bro, ganito ha, itatanong natin kay Levi. Pero kung doon pa din siya sa tanong, no choice ka talaga, sagutin mo yun. So Levi, ika-clarify mo pa ba? Anong talata daw yun? Okay, ulitin ko for the sake para maano man na si Pastor Wimpy. Sabi po, Pastor, dito,
Miss, narito ang pagtatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Tama po ba ito? Yes or no? Brother Levin, hindi ko masasagot kasi nga, walang talata. Bigay mo sa akin talata. Apocalypse 14:12. Apocalypse Ayan. 14:12. 14:12, Revelation 14:12. So, Dali, Pastor, bibigyan talaga kita ng time, Pastor. 20 seconds. Sasagutin mo? Hanggang ko. Proceed, Pastor. Ayan, okay, mabasahin ko This call for patient endurance as a part of the people of God who and remain faithful to Jesus. Context, patience, endurance. Kung literal natin ita-translate na ikaw mag-endure, hindi mo makakailigtas sa sarili mo eh. Ikaw pa mag-endure. Context, 1 John 4:4. Si Jesus ang nag-endure. Siya ang nagpakasakit at pahirap. Next question. Kaya out of context ka. Next question. Get out of context. Ang tinatanong ko kung tama ba ito o hindi. Tama ba yung talata, yung sumusunod sa mga utos ng Diyos, may pananampalataya kay Jesus? Ang tanong ko, tama po ba yun o hindi? Yes, tama yun. Pero hindi sila naligtas dahil sa sumusunod. Naligtas sila sa patient endurance. Ibig sabihin, sila si Jesus, naniwala mo sila sa kaligtasan ni Jesus. Kaya out of context ka. Okay. Alin ba talagang tamang sagot mo? Yung dapat bang sumunod o sumuway? Marami kang sagot. Nagkakatawag ito, salo-salo nga yung mga sagot. Tama, tapos hindi na naman. Alin ba talaga ang tama roon? Yung sinabi mong una, na ligtas pa rin kahit hindi sumunod, o yung sumunod sa utos ng Diyos? Yung una, sumunod ka hindi ligtas. Hindi pa tapos, ma-objection moderator. Okay. Yung una, kasi yung sa context yun, sa talata, patience endurance, si Jesus nag-endure. Kung i-interpret mo, ikaw na-endure, di mo na kailigtas sarili mo, i-endure mo sarili mo, magpapahirap ka sarili mo sa kaligtasan mo, di mo na kailigtas sarili mo. Time. Okay, so dyan natatapos ang second part ng ating debate. Shoutout muna sa ating mga viewers dyan. At sabi ni Jerry Lambis, patay tayo dyan, sinungaling, ligtas pa rin. Sabi ni Jenny Araza, kawawa tayo dyan, basta daw ligtas na kahit hindi tapat ang tao. At sabi naman ni Ma'am Rhea, pakitanong po kay Wimpy kung ligtas siya ngayon. At shoutout din kay Moises Tanyakaw, Osas fake. Hehehe. Ayan, so kay Randy Tony, di ko po maintindihan, paliwanag mo sir. Wag po dampot ng verse, bigyan nyo po ng konteksto. At tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Pastor Wimpitan. 5 minutes, Pastor, sa iyong pagiging negatibo ng OSAS ay unbiblical. Your time start now, Pastor. Wala siyang napatunayan. Mga talata, hindi niya binabasa ng buo, pinuputol niya. Nahuli kanina pagsisinungaling. Hebrews chapter 5 verse 9, nabasa niya. Siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. O paano yan? Brother Levy, huling-huli pagsisinungaling mo. Yan ang problema sa mga apologists. Pag hindi mapatuloy lang ang Biblia, mapipilitan magsinungaling. So sa mga tao na nagko-comment sa anti-OSAS, good luck sa inyo. Dahil sabi sa Romans 6:23, isang kasalanan mo lang, impyerno ka na. Rhea, tanong ko kung ligtas ako, oo, 100%. At pangatlo, walang katuruan sa Biblia ng OSAS pag naligtas, kinamuhin sa kasalanan. Dahil may mga OSAS, at kahit na hindi ka believer, hindi ka religious, ay nagbabackslide ka, lumalayo ka sa Panginoon. Oh, ang dami, si Dimas, si Pedro, Disiplo, si Samson, si King Solomon, namatay na makasalanan. Si David, namatay na buhay na kasalanan. Ba't mga ligtas sila? Oh. Kasi kayo, gaya-gaya, putumaya sa mga tinuturo niyo ng ibang tao. Nakikigaya-gaya lang kayo kung ano sila. Ang mga doktrina ng anti-OSAS, galing saan yan? Assemblies of God kulto. Pentecostal, dating naging kulto. Customer namin yan. Printing press kami ng Bible at tracts, hindi mo ba alam? Parents ko nag-check sa Bible ng mga tracts kung ano yung mga maling scripture. Oh. Supplier kami ng PCBS, mga Christian bookstore. Oh.
Paano di ko malalaman? Sari-saring pastor denomination ang pupunta sa simbahan namin. Pentecostal, Baptist, Presbyterian, nagsuri talaga ako. Ang OSAS ay 100% biblical. Yung mga talata siya nagbigay, hindi niya masagot. O tinanong ko, hindi niya masagot. Itong tanong. Kung kaligtasan na wala, inilagot na. Meron palang kasalanan sa krus sa Kalbaryo na hindi na nabayaran ni Jesus, nakalimutan niya. Inilagot ka na. Sabi sa Biblia, no one can see God without the holiness of God. Ang holiness of God, perfect. Sa Old Testament, sa Ebed Adan, kaya nakakalapit sa Diyos kasi ang unang creation, perfect creation, Brother Rasha, excuse me, may nagsasalita. Ayan, pagpili. May nagsasalita naalisa. Okay. Kaya sa Old Testament, ang original creation, ang kabala ng Diyos, nasa perfection. Binigay kay Adam libre. Nag-injure ba si Adam and Eve? Pinaghirapan ba nila? Binayaran ba nila? Nagtiis ba sila? Hindi. Binigay ng libre. Ang grace, libre. Hindi pinagtitiisan, hindi binabayaran. Sa inyo, by law, binabayaran nyo. Sinungaling ka. Ayaw po magsabi ng totoo. Kaya ka nga nag-i-enjoy, nagbabayad ka ng kasalanan mo eh. Kaya nga nawawala kasalanan mo. Kaya nga nawawala ka ng tasa mo kasi nagbabayad ka sa kasalanan mo eh. Alam mo, huli-huli eh. Huwag ka namang sinungaling. Alam mo, kung gusto mo makatotohanan, mag-i-alis ka sa theology mo pag-aaral ng Biblia para madala ka ng Biblia sa katotohanan. Kaya nga nawawala ka ng tasa, nagbabayad ka eh. Ilang beses ka nagbabayad ka kasalanan mo sa isang taon, sa isang araw. Impyerno ka na. Mga taon antayon, sinalos ka nagbabayad ka kasalanan sa isang araw, sa isang taon. Impyerno na kayo, bye-bye. Impyerno. Romans 6:23, isang kasalanan lang. Impyerno ka na. Paano ka naman niligtas? Tapos gagawa kayo mabuti. Mag-church kayo. Mag-service kayo. Para Lord, ang ganda ng service ko. Record ko, may rewards ako. Blasphemy, sabi ni Jesus, di ko kayo kilala. John 6:40. The will of the Father is to believe. Ang will ng Diyos, hindi para mag-good works, hindi maniwala sa anak ni Jesus para maligtas. Sa inyo, temporal life. Meron bang itayo na temporal? Sasabihin mo na walang hanggan, tapos nawawala. Wawalain ng tao ang Diyos, nagbigay. Romans chapter 10 ulit. 10 o 11 yata. Ang gift ng Diyos ay irrevocable. Ano ibig sabihin? Hindi nababawiin. 2 Timothy chapter 2 verse 13-14. When you are faithless, ano yung faithless? Backslider. Isisilma din ka na, wala ka lang sa Diyos. But He is faithful. Kung ang Diyos tapat sa'yo, sa kaligtasan mo, hindi ba tapat? Pag ang kaligtasan nawawala sa church, huwag kayo kumantang great is thy faithfulness. Dahil ang Diyos na hindi tapat sa inyo, huwag kayo kumanta noon. Sa Biblia, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Tapat. Paano wala kaligtasan? Lala. Kung baga sa boxing, round man, knockout ka ni Manny Pacquiao. Bungi-bungi ka na. Parang pinabagsak sila Marquez. Yan. Sila, yung kalaban ni Pacquiao. Wala na. Saan na ngayon patuloy ang anti-os? Wala. Okay, dyan natatapos ang final conclusion ni Pastor Wimpitan. At syempre, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang OSAS ay unbiblical. Paki-unmute mo na, bro. 5 minutes. Your time start na. So maraming salamat, Brother Rasha. Sa conclusion, mga ginigiliw mga kaibigan, nakita naman po natin ng kanyang mga sagot. Una po, ako po ay nangilabot na sabi niya, pati yung mga sinungaling ay maliligtas. Ay alam naman natin na ang ama ng sinungaling, sa ngayon sa Juan 8:44, walang iba kundi Satanas. Pati yung transgression of the law, maliligtas na ko po. Wala, ano po yan sa banal na kasulatan. Mga kaibigan, mga mahal na kapatid sa Panginoon, una, ginagalang ng Panginoong Diyos ang ating pagpili. Sa kabila, bagamat ang Panginoong Diyos na open o biyaya ang kanyang ang kaligtasan, ay ginagalang ng Diyos yung pagpili ng tao. Ano man ang ating piliin, ay ginagalang ng Diyos yan. Pangalawa, alam niyo po ang kaligtasan nito ay proseso. Mayroong tinatawag ito sa ngayon po sa 2 Korinto 1:10. Sabi po dito, yung nasyang sa amin ay nagligtas at gayon lubhang malaking kamatayan at magliligtas na siya maring inaasahan
na siyang namang magliligtas pa sa amin. So ang proseso po ng kaligtasan to may 3 process of salvation, yung past, present at saka future. Hindi po totoo yung sorry Pastor Wimpy, ang marami po kayong sinabi na hindi po, wala po sa Biblia. So sarili po assumption lang po yun without proving. Yung gumamit po kayo ng mga talata na wala po sa kumbaga sa salitang wala po sa ayos. Pang sarili mo na lang po yun. So nakakalungkot isipin na kung saan ay gusto kong bigyan din na sabi po doon sa Hebrew chapter 5 verse 9. Nais ko po itong bigyan din mga kapatid na kung saan, sabi po dito, ulitin ko po itong talata na ito, na siya at nang siya'y mapaging sakdal ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. So ang Diyos ang siyang gumawa at nagpasakdal ng ating kaligtasan sa mga nagsisitalima sa kanya. Kung hindi tayo nagsisitalima, hindi tayo kasama doon sa binanggit ng ating Panginoon. Kaya po mali po yung usas na kahit ikaw po, sabi po kanina, kahit magsinungaling ka, kahit anong gawin mo, basta nasa iyong kaligtasan, hindi po yan totoo. Yun po ay lang po nila, yung gawa-gawa lang ng mga turo upang bigyan yung once save always save. Pero sa banal na kasulatan, kanina po natin ipinaglilingkod sa inyo mga kaibigan, ay wala po sa banal na kasulatan ko. So atin na patunayan sa gabing ito na yung once save always save na ito po ay unbiblical. Nais ko pong balikan ulit sa huling pagkakataon mga kapatid na ang kaligtasan nito po ay bibigay ng Panginoon Diyos in the future. Sabi po dito, babalikan ko po ang ikalawang Timoteo chapter 4 verse 4 hanggang 6 ay ganito po ang pagkasabi mga kapatid. Babalikan ko po kayo, napakagandang talata po dito. Sabi po dito, sapagkato'y inalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay nakataan sa akin ang putong ng buhay. Kaya po, na kung ating pong iningatan ang ating pananampalataya hanggang sa wakas, tapat at banal ng Diyos na ipagkakalob niya ang reward sa atin. Hindi po totoo na ang once save always save na minsan ka lang tumanggap magpasar walang hanggang kanaligtas. Yung po ay kasinungalingan po mga ginigiliw pong mga kapatid. So nagpapasalamat po tayong ngayong gabi na ating pong naitayo na ang usas ay unbiblical. Base sa ating pong napag-aralan ngayong gabi. Pagpalain po ang bawat isa at naway ang Diyos ang siyang naparangal sa gabi pong ito. Marami pong salamat sa ating moderator, lalo pa kay Sir Rasha sa kanyang maginoong pagmomoderate sa gabi ito. Salamat din kay Pastor Wimpitan sa gabi pong ito. So, salamat po. I-wave ko na po, Brother Rasha. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Seventh-day Adventist Church and Born Again Church sa topic na OSAS. At bago natin i-end yung ating live, siguro nagpasalamat na si Levi doon, no? Dito na lang kay Pastor Wimpy. Pastor, meron kang pasasalamatan, Pastor? Okay, thank you sa kadipit ko. Thank you kay Brother Rasha sa platform. At ulitin ko, no, salamat sa Diyos. Magaling na ako sa sexy cancer. Pagaling na ako, lumit na. May medication na lang ako. Medyo malaki gastos. Pero, punta kayo sa YouTube ko, no, Mr. Youth Pastor. Sa kay Wimpitan, marami mga debate ko riyan. Sa mga OSAS na ganyan. At ayusin ko yung website ko. So, sa future, maglalagay ako ng mga materials. How to interpret the Bible. Paano mag-hermeneutics, paano gumamit ng sources, paano gumamit ng biblical background para sa context ng Bible interpretation. Marami. At pinaka-paborito ko sa lahat, no? Evangelism made easy, no? So, wala ka dadaling Bible. Pero ka lang, example, isang 4 verses na gagamitin mo, pag-witness ka na. At malaking chance para maniwala ang tao pag na-master mo itong tool na ito. So, salamat at muli ko padalangin, no? Na lahat tayo dali ng Diyos. Through the God, the Holy Spirit sa katotohanan, para lahat tayo 100% maligtas. Hindi naman karoon ng buhay na walang hanggan at 100% safe. Yun lang, amen. Si Bro Levi, meron ka pang pasasalamatan, bro? Baka... So, sige, bro. Una ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mabiyayang kanyang mga salita. No?
pinagkaloob ngayong gabi. Papasalamat din ako sa iyo, Sir Rasha, sa iyong pagmumudirat sa amin, sa iyong paglilingkod. At ganoon din kay Pastor Uwimpitan. At dalangin ko naway agara po siyang gumaling. Ganoon din po kay Doc Rocky. Maraming salamat po sa pagtugay at pagsubaybay sa gabing ito. At ganoon po ang aking po mga kasama sa IBM. At ganoon din po ang NHB Church dito po sa North Sagaray na siyang nanonood po sila ngayong gabi. At maraming salamat po sa inyo. Salamat po mga kapatid at patuloy nawa tayo ang pagpapala ng Panginoon ay sumating ngayong gabi. At ganoon din po ang aking pamilya, ang aking asawa at mga anak na sila po ay nanood. At ganoon din si Ron Clemente na binabati ko po ngayong gabi. Salamat po ng marami. Pagpalain po tayo. Pangalan po ng Panginoon. Okay. Brother Rasha, salamat po. Rasha TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at pasalamat din sa mga Rangers of God. Ito din sa Advent Biblical Ministry, mga kapatid. At kung gusto nyo maghamon sa ating mga debater, nandito si Pastor Wimpitan ng Born Again Church. At kahit may sakit si Pastor noon pa yan, talagang napaka-active dito sa ating debate, no? Hanggang ngayon na papagaling na si Pastor. Ayan, at i-pray natin yan. Si Brother Levi din, ating bagong kaibigan, pwede kayong maghamon sa kanya, pwede mo nyo akong i-PM para maging mediator sa inyong mga debate. At i-set natin yan. Basta sumasang-ayon lang sa ating mga panuntunan, no? Ayan, so mga kapatid, gusto ko ding i-promote yung aking YouTube channel, Rasha TV, at yung aking TikTok. Pwede nyo i-follow yan, yung Heretic Prophet. At araw-araw tayong nagpo-post dyan. At mga program din dito sa Rasha TV. Ayan. So yun, this is Admin Rasha ng Rasha TV, and we're out. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas,